June 2021, inambush ang isang barangay chairman habang nagmamaneho sa Calamba, Laguna. Ang buong pangyayari nakuna ng CCTV. Makikita ang sunod-sunod na pagbaril ng dalawang lalaki sa pulang SUV, pero ang biktima... Sabi na, buhay pa eh. Oh, buhay pa eh. Himalang nakaligtas. Nang makapanayam siya ng GMA Integrated News noon, wala raw siyang alam kung bakit may nagtatangka sa kanyang buhay. Yung tungkol po sa droga siguro na marami po kasi akong pinahuli rito. Kung yun naman po ang dahilan, kung minasagasaan man ako sa kanila, hindi ko po yung pinagsisisihan. Makalipas ang mahigit 4 na taon, nakahanap ng resibo ang biktima na kinilalang si Arvin Mangiat na isa ng konsehal ngayon sa Calamba. Nagpaunlak siya ng panayam sa amin. Nagiging malinaw na raw kung sino-sino ang maaaring nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya. Ang nasa isip ko agad noon, high value target, HBT pa rin. Kasi before the ambush, alam ko na nilagay nila ako sa HBT. Wala akong maisip na dahilan, ba't nila ako nilagay sa HBT? Actually, yung isang lieutenant colonel na ngayon, dati parang kapitan pa siya noon. Nung panahon na yon, sila ang operatiba. Sila ang nakaupo noon. So alam ko na sila ang tumatrabaho sa HBT. After nung ambush sa akin, talagang suspect ko noon, yung mga operatiba ng Laguna. Si Patidongan hayagang inamin sa resibo na naging bahagi raw siya ng pagpaplano para patayin ang dating chairman na isa rin palang master agent ng Isabong noon. Yun ngayon, yung time na mayroong isang tao na talagang malakas mangsupi, namimili ng manok, parang siya ang napagbintangan na tao niya yung ano na yon. So, sa madaling salita, inutos din ni Mr. Atong Angyan. Alam niyo kung paano in-ambush. Alam niyo po na during planning pa lang, alam niyo yung ginagawa. Oo, planning pa lang. Kaya nga sinabi ko sa kanya, pare, pasensya ka na. Kausap ko yan actually. Lumapit yan sa akin. Sa mga litratong nakapost sa social media page ng konsehal noong April 2020, makikitang kasama niya ang negosyante sa isang farm visit sa Sinuloan, Laguna. Ang naging kaugnayan ko lang sa kanila, dun sa pagiging master agent ko, minsan akong nakakasama na Mr. Atong Ang. Kasama ko nga yung isang member ng Alpha kasi yun talaga, doon talaga ako malapit. So minsan naaya ako sa Manila Arena, tapos may pagkakataon na sa inuman. And then nung time na yun, naalala ko nga na merong isang taga-Calamba na ang sabi, nakatakas siya doon sa mga inabdak ng mga manyonyupe. Hanggang sa lumapit nga sa akin, yung asawa, nahingi ng tulong daw yung mister niya. So sabi ko, sige, di subukan ko. So kinontak ko yung kaibigan ko na member ng Alpha. Sinabi ko na may humihingi ng tulong. Ang naging sagot naman sa akin, pare, mahirap ilapit kay Boss Atong yan kasi baka mapaghinalaan pa tayong kasabwat niyan. Ayon sa konsehal, makalipas ang 4 na taon, handa na siyang ibunyag sa mga otoridad ang pangalan ng mga pulis na di umano'y inutusang patayin siya. Kung talaga may kinalaman si Mr. Atong Ang sa ambush sa akin at kung sino man ang may lumabas pa na iba pa na kasangkot, hindi ako magdadalawang isip na mag-file ng kaso laban sa kanila. Sa ngalan ng patas na pamamakayag, sinubukan naming personal na makapanayam ang kampo ni Ang. Nagpadala rin kami ng sulat sa opisina ng kanyang abogado. Ilang beses din namin tinawagan ang mga numerong nakalagay sa website ng kanilang law office, pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming nakukuhang sagot mula sa kanilang panig. Gayunpaman, mananatiling bukas ang resibo para sa kanilang magiging kasagutan. Ayon sa Philippine National Police, inilagay na nila sa protective custody si Patidongan. Ang 15 pulis naman na pinangalanan daw ni Patidongan sa kanila, nasa restrictive custody na habang patuloy na iniimbestigahan kung may kinalaman nga ba sila sa pagkawala ng mga sabongero. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso.
Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel